Ang pangalan ko ay Ramon Castillo. 71 taong gulang na ako ngayon. Halos buong buhay ko ay ginugol ko sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Nueva Vizcaya dito sa Pilipinas. Isa lamang akong simpleng magsasaka. Sanay ako sa init ng araw, sa putik ng bukid, at sa mahahabang araw ng pagtatrabaho sa ilalim ng kalangitan. Hindi ako naging mayaman kailanman. Hindi rin ako naging kilala sa aming lugar. Tahimik lang ang naging buhay ko. Trabaho sa bukid sa umaga, konting pahinga sa hapon, at dasal bago matulog noong mga panahong bata pa ako. Pero may isang araw sa buhay ko na hindi ko kailanman makakalimutan. Isang araw na nagsimula sa matinding pag-aalala. Isang araw na halos mawalan ako ng pag-asa. At isang araw na nagbago ng puso ko sa paraang hindi ko inaasahan. Sa araw na iyon, dala ko ang huling sako ng patatas na natira sa aming ani. Mabigat iyon, halos 30 kilo. Ngunit mas mabigat ang dinadala ko sa loob ng dibdib ko. Akala ko noon, iyon na ang huling pagkakataon kong makabili ng gamot para sa aking asawa. Pero may nangyari noong araw na iyon na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maipaliwanag. Lumaki ako sa isang pamilyang magsasaka. Bata pa lamang ako. Tinuruan na ako ng aking ama kung paano mag-araro ng lupa, paano magtanim, paano maghintay ng ani kahit hindi sigurado kung magiging maganda ang panahon. Ang buhay sa bukid ay hindi madali. Minsan malakas ang ulan, minsan matindi ang init, minsan nasisira ang pananim bago pa man ito maani. Pero iyon ang buhay na nakasanayan ko. Ang aking ina naman ay isang tahimik, ngunit napakarelihiyosong babae. Madalas ko siyang makita noon sa gabi, nakaupo sa may bintana ng aming bahay kubo. May hawak siyang rosaryo. Tahimik siyang nagdarasal habang mahina ang ilaw ng lampara. Bata pa ako noon, ngunit malinaw pa rin sa alaala ko ang boses niya. Mahal na Birhen Maria, bantayan mo po ang pamilya namin. Paulit-ulit niya iyong sinasabi. Madalas din niyang sabihin sa akin ang isang bagay na hindi ko gaanong pinansin noon. Anak, sabi niya minsan habang naglalakad kami sa Pilapil, may plano ang Diyos para sa bawat tao. Kahit hindi natin agad nakikita, tumango lamang ako noon. Pero habang lumalaki ako, naging praktikal ang pananaw ko sa buhay. Para sa akin noon, ang buhay ay simple lamang. Magtrabaho, magtiis, at humanap ng paraan para mabuhay. Hindi ako masyadong nag-isip tungkol sa mga himala o plano ng Diyos. Ang iniisip ko lang ay kung paano namin maitatawid ang bawat taon. Pagdating ng panahon, nag-asawa ako. Ang pangalan ng asawa ko ay Teresa. Tahimik siya, mabait, at mas matatag ang pananampalataya kaysa sa akin. Siya ang madalas naglalagay ng maliit na imahen ng Birheng Maria sa aming mesa. Siya ang nag-aanyaya sa akin na magsimba tuwing linggo. At madalas din siyang magdasal para sa aming pamilya. Hindi kami nagkaroon ng marangyang buhay. May maliit lamang kaming sakahan. Kaunting taniman ng patatas at gulay. Isang lumang bahay na yari sa kahoy at yero. Pero sapat iyon para mabuhay kami. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang umaga, napansin kong hirap huminga si Teresa. Mabagal ang galaw niya. Halos hindi siya makatayo sa kama. Noong una, akala ko pagod lamang siya. Pero nang makita kong namumutla ang kanyang mukha, kinabahan na ako. Dinala ko siya sa maliit na klinika sa bayan. 3 kilometro ang layo mula sa aming baryo. Ang kalsada ay makitid at mabato. Habang nakasakay siya sa lumang tricycle ng kapitbahay namin, tahimik lang akong nakaupo sa tabi niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari. At sa loob ng dibdib ko, may isang takot na unti-unting lumalaki. Pero hindi ko pa alam noon na iyon pa lamang ang simula ng pinakamabigat na araw ng aking buhay. Dahil ang sasabihin ng doktor, makalipas ang ilang minuto, ay magbabago ng lahat. At doon nagsimulang mabigat ang bawat hakbang na tatahakin ko sa susunod na mga araw. Ngunit hindi ko pa alam noon na sa gitna ng aking takot, may isang tahimik na kamay na naghahanda ng gumabay sa aking landas. Tahimik kaming nakaupo ni Teresa sa maliit na klinika ng bayan habang hinihintay ang doktor. Lumang kahoy ang mga upuan at amoy gamot ang buong silid. Sa labas ng bintana ay naririnig ko ang mga tricycle na dumadaan sa kalsada. Karaniwang umaga lang sana iyon sa bayan. Ngunit sa loob ng dibdib ko, parang may mabigat na batong nakapatong. Hawak ko ang kamay ni Teresa. Mainit ang kanyang palad ngunit mahina ang kanyang kapit. Paminsan-minsan ay napapapikit siya na para bang inuubos ng pagod ang kanyang lakas. Mabuti lang ako, mahina niyang sinabi. Pero alam kong hindi iyon totoo. Makalipas ang ilang minuto, tinawag kami ng doktor.
Isang batang doktor siya na bagong lipat sa aming bayan. Mabait ang kanyang mukha, ngunit napansin kong seryoso ang kanyang tingin habang tinitingnan ang resulta ng pagsusuri. Tahimik ang silid habang nakatingin siya sa papel. Pagkatapos ay tumingin siya sa amin. May impeksyon sa baga ang asawa ninyo. Mahinahon niyang sabi. Hindi ko agad naintindihan ang lahat ng sinabi niya. Marami siyang ipinaliwanag tungkol sa gamot at pahinga. Ngunit isang bagay lamang ang malinaw na pumasok sa isip ko. Kailangan ng gamot at hindi mura ang gamot. Tatay Ramon, sabi ng doktor habang nakatingin sa akin, kailangan niyang uminom ng gamot agad. Kung hindi, maaring lumala ang kanyang kondisyon. Tumango ako. Alam kong tama siya. Pagkatapos ay sinabi niya ang presyo. Halos 2,500 piso. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo ko. Para sa ibang tao, maliit na halaga lang iyon. Isang hapunan sa lungsod. Isang linggong gastusin. Pero para sa akin noon, parang isang napakataas na bundok. Tahimik akong tumango sa doktor. Hindi ko ipinakita ang takot ko. Ngunit sa loob ko, alam kong wala akong ganoong pera. Paglabas namin ng klinika, mabagal kaming naglakad papunta sa kalsada. Hawak ko ang papel na may nakasulat na pangalan ng gamot. Tumingin sa akin si Teresa. Magiging maayos din ang lahat, sabi niya. Ngumiti pa siya. Sa sandaling iyon, lalo akong nasaktan. Dahil alam kong sinusubukan niya akong palakasin kahit siya ang may sakit. Pagdating namin sa bahay, umupo ako sa maliit na bangko sa harap ng aming bahay. Nakatanaw ako sa aming bukid ng patatas. Malapit na ang anihan noon. Pero karamihan sa aming ani ay naibenta na noong nakaraang linggo para pambayad sa utang sa pataba. Ang natitira na lang ay isang sako. Isang sako ng patatas. Mga 30 kilo siguro. Tahimik akong nakaupo habang tinitingnan niyon. Doon unti-unting pumasok sa isip ko ang mabigat na katotohanan. Iyon na ang huling bagay na maaari kong ibenta. Kung hindi ko iyon maibebenta sa magandang presyo, wala na akong ibang paraan. Wala na akong maibibigay na gamot kay Teresa. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Naririnig ko ang mahinang paghinga ni Teresa sa loob ng bahay. Paminsan-minsan ay inuubo siya. Sa bawat ubo niya, parang may tumutusok sa dibdib ko. Tumayo ako at lumabas ng bahay. Tahimik ang baryo. Maliwanag ang buwan sa ibabaw ng bundok. Ang hangin ay malamig at mabagal. Naupo ako sa lumang bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Doon ko biglang naalala ang aking ina. Naalala ko kung paano siya nagdarasal gabi-gabi. Naalala ko ang rosaryong hawak niya habang mahina ang ilaw ng lampara. Matagal ko nang hindi ginagawa iyon. Sa totoo lang, maraming taon na ang lumipas mula nang huli akong taimtim na nagdasal. Ang buhay sa bukid ay nagturo sa akin na umasa sa sariling lakas. Pero sa gabing iyon, ramdam kong wala na akong ibang malalapitan. Hindi ako agad nagsalita. Tahimik lang akong nakaupo, nakatingin sa langit. At doon ko naramdaman ang bigat ng aking pagod. Pagod sa buhay. Pagod sa pag-aalala. Pagod sa takot na baka mawala sa akin ang taong pinakamahalaga sa aking buhay. Makalipas ang ilang sandali, mahina akong nagsalita. Panginoon, parang matagal na mula nang huli kong sabihin ang salitang iyon. Kung naririnig mo po ako, huminto ako sandali. Hindi ko alam kung paano magdasal ng maayos. Hindi ako sanay sa mahahabang panalangin. Kaya sinabi ko lang ang laman ng puso ko. Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ko alam kung paano ko mabibili ang gamot ni Teresa. Tahimik ulit ang gabi pagkatapos kong magsalita. Walang kulog, walang kakaibang liwanag. Tanging hangin lamang ang dumaan sa mga dahon ng mangga. Pagkaraan ng ilang minuto, tumayo ako. Wala pa ring malinaw na sagot. Pero alam kong kailangan kong kumilos. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising. Ang unang sinag ng araw ay dumaan sa bintana ng aming bahay. Tahimik pa ang buong baryo. Lumabas ako at tinignan ang huling sako ng patatas sa tabi ng aming kamalig. Pinagpag ko ang lumang kariton na gawa sa kahoy. Iyon ang ginagamit ko kapag nagdadala ako ng ani papuntang bayan. Mabigat ang sako. Ngunit inilagay ko pa rin ito sa kariton. Habang ginagawa ko iyon, lumabas si Teresa sa pintuan. Mahina pa rin ang kanyang katawan. Ramon, sabi niya. Lumingon ako. Saan ka pupunta? Tiningnan ko ang sako ng patatas. Pagkatapos ay ngumiti ako ng kaunti. Sa palengke, sabi ko. Hindi na siya nagsalita. Pero sa mga mata niya, alam kong naiintindihan niya ang lahat. At habang hinihila ko ang kariton palabas ng aming bakuran, may kakaibang pakiramdam sa loob ko. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa palengke. Hindi ko alam kung may bibili ng patatas ko. At hindi ko alam kung sapat ba ang kikitain ko para sa gamot. Pero sa loob ng puso ko,
May isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang may tahimik na pag-asa na unti-unting sumisindi. At hindi ko pa alam noon na ang araw na iyon ay magiging kakaiba sa lahat ng araw ng aking buhay. Maaga pa nang umalis ako sa aming baryo. Ang araw ay hindi pa lubusang sumisikat sa likod ng mga bundok ng Nueva Vizcaya. Mahina pa ang liwanag at ang hangin ay malamig at sariwa. Ngunit kahit malamig ang umaga, mabigat ang pakiramdam sa aking dibdib. Hinihila ko ang lumang kariton habang ang huling sako ng patatas ay nakapatong sa likod nito. Bawat hakbang ko sa makitid na kalsadang lupa ay may kasamang pagod. Hindi lang dahil sa bigat ng sako, kundi dahil sa mga iniisip ko. Halos 4 na kilometro ang layo ng palengke sa bayan. Karaniwan, kapag nagdadala ako ng ani, may kaunting saya sa puso ko. Ibig sabihin noon ay may kikitain kami, may panggastos, may pangbili ng pagkain. Ngunit sa araw na iyon, iba ang pakiramdam. Habang hinihila ko ang kariton, paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ng doktor. 2,500 piso. Kung hindi ko makukuha ang halagang iyon, hindi ko mabibili ang gamot ni Teresa. Huminto ako sandali habang tumatawid sa maliit na tulay na kahoy. Sa ilalim nito ay may mababaw na sapa na dahan-dahang umaagos. Umupo ako saglit sa gilid ng daan upang magpahinga. Ramdam ko ang pawis sa aking noo kahit malamig pa ang umaga. Doon ko muling naalala ang aking ina. Naalala ko ang kanyang rosaryo. Naalala ko ang kanyang boses kapag siya ay nagdarasal. Mahal na Birhen Maria, bantayan mo po kami. Matagal ko nang hindi naririnig ang ganoong dasal sa aming bahay. Si Teresa na lamang ang minsan nagdarasal bago matulog. Ako naman ay madalas tahimik lamang. Habang nakaupo ako sa gilid ng kalsada, napansin ko ang isang lumang puno ng mangga sa tabi ng daan. Malawak ang lilim nito kahit hindi pa mataas ang araw. Tumayo ako at inilagay ang kariton sa tabi ng puno. Pagkatapos ay umupo ako sa lupa. Tahimik ang paligid. Naririnig ko lamang ang huni ng mga ibon sa malayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko kung gaano ako kapagod. Hindi lamang sa katawan, kundi sa loob ng puso ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ipinikit ko ang aking mga mata at nagsalita ako. Hindi mahaba ang dasal ko, hindi rin maganda ang mga salita. Panginoon, huminga ako ng malalim. Kung naririnig mo po ako, tahimik ulit ang paligid. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Narinig ko ang sarili kong boses na bahagyang nanginginig. Kung may paraan po, tulungan mo po ako. Wala akong hiniling na himala. Hindi ako humiling ng pera. Hindi ako humiling ng madaling buhay. Isa lang ang gusto ko noon. Ang mabili ang gamot ng asawa ko. Iyon lamang. Pagkatapos kong magsalita, nanatili akong nakaupo roon ng ilang minuto. Walang sagot. Walang kakaibang nangyari. Ang hangin lamang ang gumagalaw sa mga dahon ng mangga. Sa huli, tumayo ako. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo. At muli kong hinila ang kariton. Habang naglalakad ako, hindi pa rin nawawala ang bigat sa aking dibdib. Ngunit may kaunting katahimikan na dumating sa loob ko. Parang kahit papaano, nailabas ko ang lahat ng takot ko. Pagkalipas ng halos 1 oras ng paglalakad, narating ko ang bayan. Mas maingay na roon. May mga tricycle na dumadaan. May mga tindahan na nagbubukas pa lamang. At sa gitna ng bayan ay ang palengke. Doon nagtitipon ang mga magsasaka mula sa iba't ibang baryo. Pagpasok ko sa palengke, nakita ko agad ang maraming sako ng patatas na nakasalansan sa iba't ibang pwesto. Biglang bumigat ulit ang pakiramdam ko. Hindi ako nag-iisa. Maraming nagbebenta ng patatas sa araw na iyon. At kapag marami ang supply, mababa ang presyo. Naghanap ako ng bakanteng pwesto sa gilid ng palengke. Doon ko inilapag ang aking sako. Pinagpag ko ang alikabok sa aking pantalon at umupo sa maliit na kahon na dala ko. Nagmasid ako sa paligid. May mga bumibili. May mga tumatawad. May mga magsasakang mukhang masaya dahil may mga suki na agad. Ngunit ako, tahimik lang na naghihintay. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos ay kalahating oras. May ilang taong lumapit upang tingnan ang patatas ko. Tinanong nila ang presyo. Pero nang marinig nila ang sagot ko, umiling lamang sila at naglakad palayo. Ramdam kong unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid ko. Kung hindi ko ito maibebenta sa tamang presyo, wala na akong ibang pag-asa. Habang nakaupo ako roon, may isang lalaki ang lumapit. Kilala ko siya. Arturo ang pangalan niya. Isa siya sa mga negosyanteng bumibili ng ani ng mga magsasaka sa palengke. Ngunit kilala rin siya sa isang bagay. Mahilig siyang tumawad. Sobra kong tumawad. Tiningnan niya ang sako ko. Pagkatapos ay tumawa ng bahagya.
Iyan lang ba ang dala mo, Ramon? Sabi niya. Tumango ako. Ikaw na ang huli kong pag-asa ngayon, sabi ko sa loob ng isip ko. Ngunit hindi ko iyon sinabi ng malakas. Sinuri niya ang patatas. Hinawakan niya ang isa. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sige, sabi niya. Bibilhin ko. Saglit akong nakaramdam ng pag-asa. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. 300. Napakunot ang noo ko. 300 lang? Tumango siya. Marami ang patatas ngayon sa palengke, sabi niya. Kung ayaw mo, may iba pa akong mabibili. Tahimik akong napaupo. 300 piso. Hindi man lang iyon kalahati ng kailangan ko. Kung ibibigay ko iyon sa presyong iyon, hindi ko mabibili ang gamot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. At habang iniisip ko iyon, may isang mahina ngunit malinaw na boses ang narinig ko sa likod ko. Anak, dahan-dahan akong lumingon. May isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng aking pwesto. Simple ang kanyang damit. At sa kanyang kamay, may hawak siyang maliit na rosaryo. Dahan-dahan akong lumingon. May isang matandang babae na nakatayo sa tabi ng aking pwesto. Simple lamang ang kanyang damit. Mapusyaw na asul ang kanyang balabal at puti ang kanyang lumang blusa. Hindi siya mukhang mayaman. Hindi rin siya mukhang negosyante sa palengke. Ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang mukha. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang maliit na rosaryo. Ang mga butil nito ay tila luma na, ngunit malinaw na ginagamit araw-araw. Sandali akong natigilan. Hindi ko napansin kung kailan siya lumapit. Ang palengke ay maingay. May mga taong tumatawad. May mga batang tumatakbo. May mga tindero na sumisigaw ng presyo ng gulay. Ngunit sa sandaling iyon, parang humina ang ingay sa paligid ko. Tiningnan ako ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay mahinahon. Para bang alam niya ang isang bagay na hindi ko alam. Anak, sabi niya ng marahan, bakit mabigat ang puso mo ngayong araw? Hindi ako agad nakasagot. Nagulat ako sa kanyang tanong. Hindi niya ako kilala. Hindi ko rin siya kilala. Pero parang direkta niyang nakita ang laman ng puso ko. Sa gilid ng aking mata, nakita kong nakatingin pa rin si Arturo sa amin. Naghihintay kung papayag ako sa alok niyang 300 piso. Ngunit sa sandaling iyon, mas napansin ko ang matandang babae. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa kanyang boses o dahil sa rosaryong hawak niya. Umiling ako ng bahagya. Wala po iyon, sabi ko. Ngunit kahit ako, alam kong hindi iyon totoo. Bahagya siyang ngumiti. Hindi iyon ngiti na may pangungutya. Ngiti iyon na parang may pag-unawa. Minsan, sabi niya ng mahina, kapag mabigat ang puso ng tao, hindi niya kailangang itago iyon. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa sandaling iyon, parang biglang bumukas ang dibdib ko. Napatingin ako sa sako ng patatas. Pagkatapos ay bumuntong hininga ako. May sakit po ang asawa ko, sabi ko. Tahimik siyang nakinig. Hindi siya sumingit. Hindi siya nagtanong agad. Kaya nagpatuloy ako. Kailangan niya ng gamot, sabi ko. Pero mahal po ang gamot. Huminto ako sandali. Ang sako ng patatas na ito ang huli kong maibebenta. Tumango lamang siya. Hinawakan niya ang rosaryo sa kanyang kamay. Magkano ang kailangan mo? Tanong niya. 2,500 piso, sagot ko. Parang napakalaking halaga kapag sinasabi ko iyon ng malakas. Tumango ulit ang matandang babae. Tahimik siyang tumingin sa sako ng patatas. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid ng palengke. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Hindi ko rin alam kung bakit siya nakikipag-usap sa akin. Pagkatapos ng ilang segundo, muli siyang nagsalita. Minsan, sabi niya, ang tulong ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Hindi rin ako sigurado kung para saan iyon. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay kakaiba. Parang hindi siya nagmamadali. Parang alam niyang darating ang tamang sandali. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa sako ng patatas. Ang rosaryong hawak niya ay kumalansing ng bahagya. Pagkatapos ay inilapag niya ang rosaryo sa ibabaw ng sako. Nagulat ako. Nanay, sabi ko. Huwag po. Ngunit ngumiti lamang siya. Sandali lang iyan, sabi niya. Hinawakan niya ang rosaryo at marahang pinisil ang isang butil nito. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Hindi siya nagdasal ng malakas. Ngunit nakita ko ang kanyang mga labi na bahagyang gumagalaw. Para bang may tahimik siyang panalangin. Pagkatapos ng ilang sandali, inangat niya ang rosaryo. Ngunit bago niya tuluyang kunin, inilagay niya ito sa aking kamay. Nagulat ako. Sa iyo na muna, sabi niya.
Napatingin ako sa maliit na rosaryo. Lumang kahoy ang mga butil. At sa dulo nito ay may maliit na krus. Biglang bumalik sa isip ko ang aking ina. Ang rosaryong hawak niya gabi-gabi. Napatingin ulit ako sa matandang babae. Hindi ko po ito maaaring kunin, sabi ko. Ngunit umiling siya. Minsan, sabi niya ng marahan, ang mga bagay na maliit ang nagiging tanda ng malaking biyaya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Bago pa ako makapagsalita muli, dahan-dahan siyang umatras. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad papalayo sa gitna ng palengke. Hindi siya nagmamadali. Tahimik lang siyang naglalakad sa pagitan ng mga tao. Saglit akong napatayo. Nanay, tawag ko. Ngunit hindi siya lumingon. Patuloy lang siyang naglakad. At sa loob lamang ng ilang sandali, nawala siya sa gitna ng maraming tao sa palengke. Naiwan akong nakatayo roon. May hawak na maliit na rosaryo sa aking kamay. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit bigla akong nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Hindi pa rin nawawala ang problema ko. Hindi pa rin nabibili ang patatas ko. At wala pa rin akong pera para sa gamot. Ngunit may isang bagay na nagbago sa loob ko. Parang may munting ilaw na sumindi sa gitna ng aking pag-aalala. Umupo ulit ako sa aking pwesto. Hinawakan ko ang rosaryo. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, mahina akong nagdasal. Hindi ko pa alam noon na ilang minuto lamang ang lilipas at may mangyayaring hindi ko kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Naiwan akong nakaupo sa gilid ng aking pwesto habang hawak ang maliit na rosaryo sa aking palad. Maingay pa rin ang palengke sa paligid ko. May mga tindera na sumisigaw ng presyo ng gulay. May mga batang tumatakbo sa pagitan ng mga mesa. May mga negosyanteng nagmamadali habang bitbit ang kanilang mga paninda. Ngunit sa loob ko, parang naging tahimik ang lahat. Pinagmasdan ko ang rosaryo. Luma na ang kahoy na mga butil nito. Halatang matagal nang ginagamit. May maliit na krus sa dulo na bahagyang kupas na. Hindi ko alam kung bakit iyon iniwan ng matandang babae. Hindi ko rin alam kung bakit ibinigay niya iyon sa akin. Pero habang hawak ko iyon, bigla kong naalala ang aking ina. Naalala ko kung paano niya hinahaplos ang rosaryo gabi-gabi. Naalala ko kung paano siya nagdarasal para sa amin. Dahan-dahan kong pinisil ang isang butil. At halos hindi ko namalayan na nagsimula akong magdasal. Hindi mahaba ang dasal ko. Hindi rin malinaw ang mga salita. Birheng Maria, kung naririnig mo po ako, tulungan mo po ang asawa ko. Iyon lamang. Pagkatapos kong magsalita, huminga ako ng malalim. At sa sandaling iyon, may narinig akong boses sa harap ng aking pwesto. Magandang umaga. Napatingala ako. May isang lalaki na nakatayo sa harap ko. Hindi ko siya agad nakilala. Mukhang nasa 40 taong gulang siguro. Nakasuot siya ng simpleng polo at may dalang maliit na notebook sa kamay. Sa iyo ba itong patatas? Tanong niya. Tumango ako. Opo. Lumapit siya ng kaunti at tiningnan ang sako. Hinawakan niya ang ilang patatas at pinagmasdan. Maganda ang kalidad, sabi niya. Tahimik lang akong nakaupo. Sanay na ako sa mga taong tumitingin lang at umaalis. Kailangan ko ng patatas, sabi niya pagkatapos. Napatingin ako sa kanya. Para saan po? Tanong ko. May maliit akong restaurant sa bayan, sagot niya. May malaking handaan bukas. Kulang ako sa patatas. Bahagyang lumakas ang tibok ng puso ko. Magkano ang benta mo? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Alam kong kailangan ko ng hindi bababa sa 2,500. Ngunit natatakot akong sabihin ang presyo. Baka umalis din siya tulad ng iba. Gayunpaman, nagsalita pa rin ako. 3,000 po sana, sabi ko. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Sandali siyang natahimik. Tumingin siya sa sako. Pagkatapos ay tumingin ulit sa akin. Sa loob ng ilang segundo, wala siyang sinabi. Ang mga segundong iyon ay parang napakahaba. Iniisip ko kung aalis na rin siya. Ngunit bigla siyang tumango. Sige, sabi niya. Akala ko nagkamali ako ng narinig. Bibilhin ko. Napakurap ako. 3,000? Tanong ko muli. Ngumiti siya. Oo, sabi niya. Kailangan ko talaga para bukas. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang hindi ko matanggap ang narinig ko. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang kumuha ng pitaka sa kanyang bulsa. Nagbilang siya ng pera. 1,000, 2,000, 3,000. Inabot niya ang pera sa akin. Salamat tatay, sabi niya. Tinitigan ko ang pera sa aking kamay. 3,000 piso. Sapat para sa gamot ni Teresa. At may matitira pa. Biglang uminit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung bakit. Marahil dahil sa matinding pagod. Marahil dahil sa biglang pag-asa.
Marahil dahil sa dasal nakakausap ko lamang kanina. Salamat po, sabi ko sa lalaki. Ngumiti lamang siya. Salamat din sa magandang patatas, sagot niya. Tinawag niya ang dalawang batang lalaki sa kabilang pwesto upang tulungan siyang buhati ng sako. Habang binubuhat nila ang patatas, bigla kong naalala ang isang bagay. Ang matandang babae. Agad akong tumingin sa paligid ng palengke, sa kanan, sa kaliwa, sa pagitan ng mga tindahan. Hindi ko siya makita. Tumayo ako. Lumakad ako ng ilang hakbang sa gitna ng palengke. Sinubukan kong hanapin ang asul niyang balabal, ang maliit na rosaryong hawak niya kanina. Ngunit wala siya. Para bang nawala siya sa gitna ng maraming tao. Bumalik ako sa aking pwesto. Hawak ko pa rin ang rosaryong iniwan niya. Tahimik akong naupo. Sa loob ng dibdib ko, may kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Hindi iyon simpleng saya lamang. Parang may banayad na kapayapaan na bumalot sa puso ko. At sa sandaling iyon, napatingin ako sa maliit na krus sa rosaryo. Mahina akong nagsalita. Salamat po. Hindi ko alam kung kanino ko iyon sinabi. Sa Diyos, sa Birheng Maria, o sa matandang babae na hindi ko na muling nakita. Ngunit alam ko ang isang bagay. Sa araw na iyon, may nangyari na hindi ko inaasahan. Isang bagay na nagsimula sa isang simpleng dasal. At sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang maliit na rosaryong hawak ko ay magiging isa sa pinakamahalagang bagay sa aking buhay. Matagal akong nakaupo sa aking pwesto kahit wala na ang sako ng patatas. Hawak ko pa rin ang 3,000 piso sa aking kamay. Paminsan-minsan ay tinitingnan ko ang pera para bang gusto kong tiyakin na hindi iyon panaginip. 3,000 piso, higit pa sa kailangan ko. Kung kanina ay halos mawalan ako ng pag-asa, ngayon naman ay parang hindi ko alam kung paano magpasalamat. Napatingin ako sa maliit na rosaryong nasa aking palad. Marahan kong hinaplos ang mga butil nito. Tahimik akong nagsalita. Salamat po, Birheng Maria. Hindi ko alam kung bakit iyon ang unang lumabas sa aking bibig. Pero sa sandaling iyon ang naramdaman ng puso ko. Tumayo ako mula sa aking pwesto. Inilagay ko ng maingat ang pera sa loob ng aking bulsa. Pagkatapos ay isinilid ko ang rosaryo sa aking kamay na parang ayaw ko itong mawala. Hindi na ako nagtagal pa sa palengke. Diretso akong naglakad papunta sa maliit na botika sa kabilang bahagi ng bayan. Habang naglalakad ako sa kalsada, napansin ko na mas maliwanag ang araw kaysa kanina. Mas mainit ang hangin. Mas maingay ang bayan. Ngunit sa loob ko, may kakaibang katahimikan. Pagdating ko sa botika, may 2 taong nakapila sa harap ko. Isang ina na may dalang bata at isang matandang lalaki na may hawak na reseta. Tahimik akong naghintay. Paminsan-minsan ay hinahawakan ko ang rosaryo sa aking bulsa. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, may kahulugan yon. Pagkatapos ng ilang minuto, ako na ang tinawag ng tindera. Inay, ano po ang kailangan ninyo? Tanong niya. Inabot ko ang papel na ibinigay ng doktor. Ito po, sabi ko. Tiningnan niya ang reseta. Tumango siya. Sandali lang po. Naglakad siya papunta sa likod ng botika at kumuha ng maliit na kahon ng gamot. Ilang sandali lamang ang lumipas at bumalik siya sa harap ng mesa. Ito na po, sabi niya. Magkano po? Tanong ko. 2,500, sagot niya. Muli kong narinig ang halagang iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako kinabahan. Dahan-dahan kong inilabas ang pera sa aking bulsa. Nagbilang ako ng 2,500. Inabot ko iyon sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ko ang maliit na kahon ng gamot. Napatingin ako rito sandali. Napakasimple lamang ng kahon. Ngunit alam kong sa loob nito ay may pag-asa para kay Teresa. Lumabas ako ng botika. Huminto ako saglit sa labas. Ang araw ay mataas na sa langit. Ang mga tao ay abala sa kanilang gawain. Ngunit ako ay nakatayo lamang roon. At sa unang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman kong gumaan ang aking dibdib. Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan pang gumaling ni Teresa. Kailangan pa rin naming magtrabaho sa bukid. Ngunit ang pinakamabigat na takot ko ay nawala na. Habang naglalakad ako pa uwi sa aming baryo, naalala ko muli ang matandang babae, ang kanyang boses, ang kanyang mga mata, at ang rosaryong iniwan niya sa akin. Sinubukan kong balikan sa isip kung saan siya nagpunta. Ngunit kahit anong isip ko, hindi ko maalala kung saan siya naglaho. Para bang bigla na lamang siyang nawala sa gitna ng palengke. Pagdating ko sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa gilid ng kalsada, huminto ako. Ito ang parehong lugar kung saan ako nagdasal kaninang umaga. Tahimik ang paligid.
Naririnig ko lamang ang hangin na dumadaan sa mga dahon. Dahan-dahan kong inilabas ang rosaryo mula sa aking bulsa. Pinagmasdan ko ang maliit na krus. At sa sandaling iyon, may isang alaala ang biglang pumasok sa aking isip. Ang aking ina. Naalala ko kung paano niya hinahawakan ang rosaryo habang nagdarasal. Naalala ko ang kanyang mga salita. Anak, may mga tulong na dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Noon ko lang napagtanto kung gaano katotoo ang sinabi niya. Kung hindi ako tumigil sa ilalim ng punong iyon kanina, kung hindi ako nagdasal, kung hindi lumapit ang matandang babae, kung hindi niya inilagay ang rosaryo sa aking kamay, marahil ay tinanggap ko na ang alok ni Arturo na 300 piso. At baka ngayon ay wala pa ring gamot si Teresa. Tumayo ako roon ng ilang minuto. Hindi ako nagsalita. Ngunit may isang tahimik na pasasalamat na lumalalim sa loob ng aking puso. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad pa uwi. Ang daan papunta sa aming baryo ay tila mas maikli kaysa kanina. Pagdating ko sa aming bahay, nakita ko si Teresa na nakaupo sa harap ng pintuan. Mukhang hinihintay niya ako. Pagkakita niya sa akin, ngumiti siya ng mahina. Ramon, sabi niya, kumusta ang palengke? Lumapit ako sa kanya. Inilabas ko ang maliit na kahon ng gamot mula sa aking bulsa. Napatingin siya rito. May gamot na tayo, sabi ko. Biglang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi siya nagsalita agad. Ngunit alam kong naiintindihan niya ang lahat. Tahimik kaming naupo sa harap ng aming bahay habang ang hangin ng hapon ay dumadaan sa mga puno ng niyog. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ko ang rosaryo. Ano iyan? Tanong ni Teresa. Iniwan ng isang matandang babae sa palengke. Sabi ko. Tinitigan niya ang rosaryo. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Maganda, sabi niya. Tahimik siyang ngumiti. At parang pinagdasalan na. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman kong ang maliit na rosaryong iyon ay hindi lamang isang simpleng bagay. Parang may kwento itong dala. Isang kwento ng isang araw na halos mawalan ako ng pag-asa. At ng isang tahimik na tulong na dumating sa paraang hindi ko kailanman inaasahan. Kinagabihan ng araw na iyon ay tahimik ang aming bahay. Mahina lamang ang ilaw ng lumang lampara sa mesa. Umupo kami ni Teresa sa tabi ng bintana habang hawak niya ang unang kapsula ng gamot na ibinigay ng doktor. Pinagmasdan ko siya habang umiinom ng tubig. Pagkatapos niyang lunukin ang gamot, huminga siya ng malalim. Salamat sa Diyos, mahina niyang sabi. Hindi ako agad nakapagsalita. Tahimik lamang akong nakaupo habang hawak ko ang rosaryo sa aking kamay. Doon ko napansin ang kakaibang bagay. Habang hawak ko ang rosaryo, parang bumabalik sa isip ko ang buong araw. Ang mabigat kong paglalakad papuntang bayan, ang pag-upo ko sa ilalim ng puno ng mangga, ang aking maikling panalangin, at ang matandang babaeng biglang lumapit sa akin. Hindi ko pa rin lubos maipaliwanag kung bakit siya tumigil sa aking pwesto. Sa palengke na iyon, daan-daang tao ang dumadaan araw-araw. Ngunit sa napakaraming tao, ako ang kinausap niya. Habang iniisip ko iyon, napansin ni Teresa ang katahimikan ko. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Ipinakita ko sa kanya ang rosaryo. Naalala mo ba ito? Sabi ko. Umiling siya ng bahagya. Hindi pa, sagot niya. Kwento mo. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagtawad ni Arturo. Ang matandang babaeng may asul na balabal. Ang tanong niya tungkol sa mabigat kong puso. At ang sandaling inilagay niya ang rosaryo sa aking kamay. Tahimik na nakinig si Teresa. Hindi siya nagsalita habang nagkukuwento ako. Ngunit napansin kong unti-unting napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Nang matapos ako, hinawakan niya ang rosaryo. Dahan-dahan niyang pinisil ang isang butil. Ramon, sabi niya ng mahina. Ano iyon? Alam mo ba kung ano ang naaalala ko? Umiling ako. Ang aking ina. Napatingin ako sa kanya. Noong bata pa ako, sabi niya, may maliit kaming larawan ng Birheng Maria sa bahay. Huminto siya sandali. Tuwing may problema ang pamilya namin, nagdarasal ang aking ina sa harap ng larawang iyon. Tahimik siyang ngumiti. At madalas niyang sabihin na minsan, ang tulong ng Diyos ay dumarating sa anyo ng isang tao. Hindi ko agad alam kung ano ang sasabihin. Ngunit ang kanyang mga salita ay parang dahan-dahang pumasok sa aking puso. Sa gabing iyon, bago kami matulog, may ginawa kaming hindi pa namin nagagawa sa loob ng maraming taon. Umupo kami sa gilid ng kama. Hawak namin ang rosaryo. At sabay kaming nagdasal. Hindi perpekto ang aming dasal. Paminsan-minsan ay nakakalimutan namin ang susunod na bahagi. Ngunit hindi iyon mahalaga.
Ang mahalaga ay ang katahimikan ng sandali at ang pakiramdam na hindi kami nag-iisa. Lumipas ang mga araw. Unti-unting gumanda ang kalagayan ni Teresa. Hindi agad nawala ang kanyang sakit. Ngunit bawat araw ay may maliit na pagbabago. Mas mahaba na siyang nakakaupo. Mas kaunti na ang kanyang pag-ubo. Mas malinaw na ang kanyang paghinga. Sa bawat maliit na pagbuti, mas lumalalim ang pasasalamat sa loob ng aking puso. Isang linggo matapos ang araw na iyon, nagpunta ulit ako sa palengke. Hindi para magbenta, kundi para bumili ng ilang kailangan sa bahay. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga tindahan, hindi ko maiwasang tumingin sa paligid. Hinahanap ko ang matandang babae, ang kanyang asul na balabal, ang kanyang mahinahong mukha. Ngunit kahit saan ako tumingin, wala siya. Lumapit ako sa isang matandang tindera na matagal ko nang kilala. "Aling Rosa," sabi ko, "may matandang babaeng nagbebenta ba rito na may rosaryo?" Napakunot ang kanyang noo. "Anong itsura?" tanong niya. "Ina," sabi ko. Maputi ang buhok at may asul na balabal. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay umiling. "Marami namang matanda rito," sabi niya. "Pero hindi ko maalala ang sinasabi mo." Nagpasalamat ako at nagpatuloy sa paglalakad. Sa loob ng ilang linggo, ilang beses pa akong bumalik sa palengke. Sa bawat pagkakataon, umaasa akong muli ko siyang makikita. Ngunit hindi na siya muling nagpakita. Para bang ang pagdating niya noong araw na iyon ay para lamang sa isang sandali. Isang sandaling hindi na naulit. Pagkalipas ng ilang buwan, halos tuluyan nang gumaling si Teresa. Muli siyang nakakatulong sa maliit naming sakahan. Minsan ay nagtatanim siya ng gulay sa likod ng bahay. Minsan ay nagluluto siya habang ako naman ay nag-aayos ng bukid. Ang buhay namin ay bumalik sa dati. Simple, tahimik. Ngunit may isang bagay na nagbago sa amin. Tuwing gabi, bago kami matulog, sabay kaming nagdarasal. At ang rosaryong iniwan ng matandang babae ay palaging nasa pagitan ng aming mga kamay. Sa bawat butil na hinahawakan namin, naaalala ko ang araw na iyon sa palengke. Ang araw na dala ko ang huling sako ng patatas. Ang araw na halos mawalan ako ng pag-asa. At ang araw na may isang tahimik na presensya na tila gumabay sa aking landas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino talaga ang matandang babaeng iyon. Ngunit sa puso ko, may isang pakiramdam na hindi nawawala. Na marahil, ang araw na iyon ay hindi lamang isang simpleng pagkakataon. Ngayon, sa aking katandaan, madalas akong umupo sa harap ng aming bahay tuwing umaga. 71 taon na ang aking edad at marami na ring panahon ang lumipas mula sa araw na iyon sa palengke. Ang aming baryo ay hindi pa rin nagbago ng husto. Ang hangin ay dumadaan pa rin sa mga puno ng niyog at ang mga bukid ay tahimik tuwing madaling araw. Kapag sumisikat ang araw sa likod ng bundok, nagiging gininto ang kulay ang aming taniman ng patatas. Sa ganitong mga sandali, madalas akong mapangiti ng tahimik. Sa loob ng bahay, naririnig ko ang mahinang paggalaw ni Teresa. Mabagal na ang kanyang lakad ngayon, tulad ng sa akin. Ngunit sa bawat umaga na nakikita ko siyang naglalakad palabas ng pintuan, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil may panahon na akala ko mawawala na siya sa akin. Minsan, habang nakaupo ako sa lumang bangko sa harap ng aming bahay, hawak ko ang maliit na rosaryong iyon. Hanggang ngayon, nasa amin pa rin ito. Ang kahoy na mga butil ay mas makinis na ngayon sa kakahawak namin gabi-gabi. Ang maliit na krus sa dulo ay bahagyang kupas na. Ngunit sa tuwing hinahawakan ko ito, bumabalik sa isip ko ang araw na iyon sa palengke, ang paglalakad ko sa mahabang kalsadang lupa, ang bigat ng huling sako ng patatas, ang aking maikling panalangin sa ilalim ng puno ng mangga, at ang matandang babaeng biglang lumapit sa akin. Maraming beses ko nang sinubukang ipaliwanag sa aking sarili kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Maaaring nagkataon lamang na may lalaking naghahanap ng patatas para sa kanyang restaurant. Maaaring nagkataon lamang na dumaan ang matandang babae sa aking pwesto. Maaaring lahat iyon ay simpleng pagkakataon. Ngunit sa loob ng aking puso, may bahagi sa akin na naniniwala sa ibang bagay. Dahil may isang bagay sa matandang babaeng iyon na hindi ko malilimutan. Ang kanyang mga mata, tahimik, maunawain. Parang alam niya ang aking pinagdadaanan kahit hindi ko pa sinasabi ang lahat. Minsan tinanong ako ng isang batang magsasaka sa aming baryo tungkol sa rosaryong hawak ko. "Lolo Ramon," sabi niya, "bakit parang napakahalaga niyan sa inyo?" Ngumiti lamang ako. Hindi ko agad sinagot. Sa halip,
Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari maraming taon na ang nakalipas. Ang araw na dala ko ang huling sako ng patatas upang makabili ng gamot. Ang araw na halos mawalan ako ng pag-asa. At ang araw na may isang tahimik na presensya na tila gumabay sa aking landas. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos kong magkwento, sandali siyang hindi nagsalita. "Lolo," sabi niya pagkatapos, "sa tingin ninyo ba, ang matandang babaeng iyon ay ang Birheng Maria?" Ngumiti ako ng marahan. Hindi ko alam ang sagot sa tanong na iyon. At marahil hindi ko kailanman malalaman. Ngunit may isang bagay akong natutunan mula sa araw na iyon. Minsan, ang tulong ng Diyos ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin. Hindi ito laging malakas na himala. Hindi ito laging liwanag mula sa langit. Minsan, dumarating ito sa anyo ng isang tahimik na tao, isang mahinahong boses, isang simpleng rosaryo na inilalagay sa iyong kamay. Sa bawat gabing nagdarasal kami ni Teresa bago matulog, hawak pa rin namin ang rosaryong iyon. At sa bawat butil na aming hinahawakan, naaalala ko ang isang bagay na matagal kong nakalimutan noong ako ay bata pa, na hindi pala tayo kailanman nag-iisa. Kahit sa pinakamabigat na sandali ng buhay, kahit sa mga araw na pakiramdam natin ay wala ng pag-asa. May mga pagkakataon na may isang tahimik na presensya na gumagabay sa ating landas. At minsan, makikilala lamang natin ito kapag handa na ang ating puso na maniwala muli.